Kaya pala amoy ako ng dalang. Ngayon, dahil siguro sa may sakit at talagang bumigay na, sa atin nandito na. Lagi na siyang present. Wala na siyang dahilan na sabihin, bakit nag-alaga ako? Kasi sandali, nandito, sandali, wala. Hindi nagpapaalam, talagang. Kaya nung huling nakita kami na umuwi nga siya doon dahil namatay na, sabi niya, ganun pala doon, walang lamay. Kapag namatay na ibibigay sa iyo, abo na. Sabi ko nga, paano kung magkapalit ba? Kasi hindi mo matututukan Unless dito sa Pilipinas, tutok na tutok ka pag may namamatay. Alam mo na yun talaga. So, natapos ng paghihirap. Kinuwan daw, kinunimate, binigay na lang, nakagarapo na. Pinaganda lang, naka-earn, pero nakalagay sa garapo. Kaya, kung babalikan natin ang second reading, bakit nga naman tayo magmamalaki? Mapupunta lang tayo sa pag tayo namatay, either na sa garapon o sa kahon. Kasi iba nakakabaon. Kaya sabi dito sa ikalawang pagbasa, sabi rito, kaya nga, tulad ng nasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki nang may ibig magmalaki. Ang Panginoon daw ang dapat ipagmalaki. Kaya kung meron tayong may pagmamalaki at ipagmamayabang, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya sabi din sa tatlong pagbasa, mapalad ang mga nasa aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Siyempre, ang aba, mahirap. Wala talagang pwedeng ipagmalaki. Mahirap aba Ano niya ipagmamalaki niya? Si Lord. Yun ang tinatawag na mapalad. Kaya, naikunik-kunik ko rin na tayo ay nagkakaroon ngayon ng special na misa to remember ba upang luksa ng yumahong salita, si Bipay, at ang isa pa nating pinagpanalangin, kapahingahan ng kaluluwa ni Manuel. Kaya pala ang oras na ito, oras ito ng patay, paglilibing. Kaya umalis ako ng St. Andrew. Yun, katatapos lang ng misa sa patay. Actually, hindi man ako ang nag-misa doon. Galing ako sa Manila Hotel. Dahil may nag-imbita sa akin. Actually, pangalawang beses ko nang pumasok ng Manila Hotel. Kundi ako maimbitahan, hindi ako makapasok. Ang una kong pagpasok ng piyesta ng Quiapo. Ikalawa, yun ang invite, birthday niya ngayon. Nakakain ako ng libre. Nakapasok ako sa di ko pa napasok. Pero, yun, hindi ako pwedeng kumain din ng marami kasi siyempre high blood tayo. At doon din naman talaga ang punta. Kaya sinabi ko na mauna na ako. Kasi magmimisa ako, pipick-upin ako ng bago alas 2. Sabi nung nag-invite, alas 2, Father? Di ba alas 3:30 pa ang misa doon? Hindi na ako ma-space siya. At hindi ko nga lubos akalain na parang walang Sabado tayo ngayon. Akala ko hindi pa ito mapuno. So, yun. Related din sa ating mga pagbasa. Yung tinatawag na Beatitudes. Kasi ang ating Ebanghelyo ay tungkol sa mga aba. Mapalad ang mga mahabagin. Mapalad ang mga malinis na puso. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo. Tuloy kanina, papunta ako ng
Don Galo, kasi may alas 8 ako, sinalubong ako ng mama. Sabi niya, Father, abogado na ako. Pumasa pala siya. Ngayon, bago siya nag-bar exam, namatay yung nanay niya. Ako rin ang nag-anoy. Baka sabihin yun, lahat ang inaanoy ni Father, namamatay. Namatay yung nanay niya. Ngayon, nagdadalawang isip siya. Kasi siya nag-aalaga, lalaki ito eh. Ngayon, namatay, mag-bar exam ba siya? Sabi ko, sige, tuloy mo lang. Ikwan siya. Problemado. Nag-take. Pumasa. Yun ang sabi niya kanina. Sabi ko, magpakain ka. Biro ko lang naman yun. Kung totohanan niya, okay lang. Kung hindi, okay rin lang. Pirahin na lang niya. So, naku, para akong na-touch din. Kasi yung pagkawala ng nanay niya, nagkaroon ng kakali. Medyo maedad na. Ilan ngayon, sige ang take ng bar exam. Pag ilang take na, hindi pumapasa. Siya na problemado. Siguro, pinagdasal siya ng nanay niya. Kasi, gaganon-ganon siya eh. Yun. Kaya, kahit na siya ay nahapis at nalulungkot, kaya sabi rito, mapalad ang mga, hindi ka makita. Yeah. Dito, isa sa mga mapalad, yung blessed are the merciful, blessed are the sorrowing. Hindi po ba? Kasi, kahit na tayo ay nalulungkot, ang Panginoon, later on, ipapahiwatig niya na siya'y nandyan. Nakaka-recover din tayo eh. Nakaka-move on din tayo in spite dun sa ating sorrow. Dito pa naman sa mundo, siyempre, wala namang tao rito na hindi nalulungkot o hindi lalo ng pagkamatayan o wala naman sa buhay. Siyempre, kakaiba. Pero, nakaka-recover tayo. 1 year na pala. Ang pinupuntahan ni ate doon ay Babang Luksa. Siyempre, sa kanila, malungkot din sila. Subalit, yung kalungkutan na ito, turn into joy. Dito ba? Katulad nung nag-bar exam, malungkot siya. Pero, wala na sa inaalagaan. Nakapag-review siya. Ngayon pumasa siya. Bakit mo? Hindi ko pa ba magpapakain yan? Nagmamadali ako kasi nandiyan na yung sundo ko. Alas 7 ang misa ko kanina. Alas 8, punta ako ng Dungalo. Kaya sabi ko, wala mo nang haharang kasi may alas 8 ako. Siyempre, magta-travel pa ako. Yun. Sana na i-connect itong pagbasa sa okasyon kung bakit tayo may misa. At sigurado nito, pagkatapos ng misa, may mesa. Kasi Babang Luksa eh. Pero, sinasabi ko na, nagaling ako sa Manila Hotel. At pwede namang isyaron. Para walang damdam ba. Siyempre, saan ko pa ilalagay? Galing ako sa kainan eh. Tama-tama rin naman kasi kung wala itong schedule na ito, baka nandun pa ako. Kasi ang lunch daw pala sa Manila Hotel hanggang alas 3. Alam niyo na, para kung doon kayo magpapabook, alam niyo na. At ang umpisa ay 11:30. Sabi ko aga-agahan kasi nga para 11:30 pala talaga. Hindi pwedeng gawing 10. Yun ang opening ng lunch. So, ang ibinabalik natin dito
ay ito yung ebanghelyo sa linggong ito, ang pagiging mapalad.